Magandang araw mga kaboxing. Laban ni Japanese Bantamweight World Champion, Naoya the Monster Inoue, at Marlon the Nightmare Tapalis, kasado na ngayong December 26 sa Tokyo, Japan. At Terence Crawford kinumpirma na ang susunod niyang laban ay ang rematch niya kay Errol Spence Jr. Pag-usapan natin yan mga kaboxing. Understanding though of the need to develop angles and not come straight down the middle. Although that left hand landed for Pacquiao and maybe hurt Floyd Mayweather. Si Naoya Inoue na may record na 25 wins, 0 losses na may 22 na panalo sa pamamagitan ng knockouts, ay kilala sa kanyang timing speed, punching power at body punching ability. Bukod sa pagiging 4-division world champion siya, ay kasalukuyang Unified Super Bantamweight World Champion, na may hawak sa dalawang titulo ang World Boxing Organization (WBO) at ang World Boxing Council (WBC). Sabi ni top-rank chairman Bob Arum na si Naoya Inoue ay nagpapakita ng nakakamangha at kahindik-hindik na performance sa bawat laban. Nasasaksihan daw ng bawat boxing fans ang isang all-time great fighter na nasa kalakasan pa ng kanyang karera. Si Inoue ay dating undisputed bantamweight world champion na humawak ng World Boxing Association (WBA), the International Boxing Federation (IBF), at The Ring Magazine titles sa pagitan ng 2010 at January 2023. Sabi ni Naoya Inoue na lubos daw siyang nasiyahan sa sitwasyon sa kanyang paligid habang naririnig ang ginagawang negosasyon para sa unification bout kasama ang kanyang dalawang belt at ang makakalaban niyang si Marlon Tapalis kasama ang lahat ng 4 na titulo sa linya ay malapit nang magtapos. Ang ating kababayan na si Marlon Tapalis na may kasalukuyang record na 37 wins 3 losses na may 19 na panalo sa pamamagitan ng knockouts, ay ang may hawak ngayon sa Unified, WBA, at IBF, Super Bantamweight titles mula Abril 2023. Napanalunan niya ang kanyang mga titulo kamakailan nang talunin niya si Murodjon Akhmadaliev noong Abril ngayong taon sa Texas, USA. Sabi ni Tapalis na napakahalaga daw sa kanya ang labang ito. Hindi dahil ito ay para sa pagiging undisputed, kundi dahil ang pinakamahalaga ay ang pagtalo niya kay Naoya Inoue. Isa daw karangalan ang talunin ang number 1 or number 2 pound-for-pound boxer sa mundo ngayon. Siya ay talagang mahusay, skilled boxer, sabi daw nila siya ay complete package. Dagdag niya na ang pagtalo daw kay Inoue ay mas mahalaga kaysa sa mga titulo. Karamihan sa mga Pinoy boxing fans ay hindi kumbinsido na kayang talunin ni Tapalis ang halimaw ng Japan. Sabi ng iba na may chance naman si Tapalis dahil meron din itong taglay na lakas sa kanyang mga kamao. Kailangan lang daw pagbutihan niya ang kanyang paghahanda sa laban. Sabi naman ng ibang fans, bilang Pinoy manalo o matalo dapat suportahan natin si Tapalis dahil dala nito ang bandila ng Pilipinas. Ang panalo ni Tapalis ay panalo rin ng bawat Pilipino. Sa ibang balita kinumpirma ni Terence Crawford na ang rematch kay Errol Spence Jr. ay ang kanyang magiging sunod na laban. Sinabi ni WBA, WBC, WBO welterweight champion Terence Crawford na ang kanyang susunod na laban ay si Errol Spence sa 147 pounds sa halip na sa 154 pounds. Ngunit hindi siya sigurado sa petsa dahil hindi na magbo-broadcast ang Showtime ng mga boxing event pagkatapos ng taong ito. Sa paraan ng pagsasalita ni Crawford, halatang interesado siya sa rematch kay Spence, na magaganap sa 147 pounds, na magbibigay sa kanya ng advantage, dahil sa lumalaking katawan ni Errol Spence na dapat ay sa 160 pounds na ito lumalaban. Kung tumitimbang si Errol Spence ng 190 pounds kung wala siyang laban, ang pagbaba kahit sa 154 pounds ay magiging torture sa kanya. Makatuwiran para kay Crawford na i-drain si Spence sa 147 pounds dahil ito ay magbibigay daan sa kanya upang magmukhang mahusay sa rematch na makakatulong sa kanya na makuha ang laban kay Canelo Alvarez sa susunod na laban. Yan ang isa sa mga gusto ni Crawford, ang talunin ulit ang drained na Errol Spence na maaring magbigay sa kanya ng shot para makuha ang pangatlong undisputed title kung maikasa ang laban nila ni Canelo Alvarez sa 168 pounds. Sabi ni Crawford na ang laban nila ni former IBF, WBA, at WBC champion Errol Spence Jr. ay nakalutang sa hangin dahil sa sitwasyon ng Showtime Network.
Ang 33 taong gulang na si Spence ay kasalukuyang nasa pamamahala ng PBC at ang kanilang co-founder at CEO na si Al Haymon ay napapabalitang naghahanap ng bagong platform para dalhin ang kanyang mga fighters, kasama na si Spence. Kung sakaling mapadpad sila sa Amazon Prime, walang kasiguruhang bibenta ang Crawford vs Spence rematch. Para sa isang platform na kailanman ay hindi pa nagpapalabas ng boxing events, magiging makatwiran na ipagpalagay na ang Crawford-Spence rematch ay malulugi. Kung ang mga fans ay bibili ng membership sa Amazon Prime in addition sa pay-per-view price para makapanood ng Crawford vs Spence rematch. Ang laban na yan ay tiyak na kunti lang magkaka-interes. Dahil si Spence ay hindi man lang lumaban kahit 2 laban para buuhin ang kanyang imahe sa mga fans para paniwalain sila na meron pang pag-asang talunin niya si Crawford, ang kanilang rematch ay magiging sakuna para sa PBC at sa sino mang network ang magpapalabas nito. Sabi ni Terence Crawford sa media tungkol sa kanyang planong kalabanin si Errol Spence sa susunod. Pumirma kami ng rematch, at yun na yun, sabi niya na sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa sa laban. Dagdag niya na hindi mahalaga kung aling network ang kukunin ng PBC na kukuha ng rematch, malamang nagagawa ito ng mababang numero sa pay-per-view. Walang pakialam ang mga boxing fans dyan dahil hindi naman pera nila ang mawawala. Ang mga organizer ng Crawford-Spence rematch ang magdadaan sa hirap. Ang Saudi Arabia ay posibleng magkakaroon ng interes na i-stage ang rematch sa pagitan ni Errol Spence Jr. at Terence Crawford at magbabayad ng napakalaking halagang pera sa dalawang fighter nang hindi nababahala kung ito ay magiging matagumpay sa pay-per-view. Malamang din na ayaw nila hawakan ang laban dahil sa pagiging one-sided ng Spence-Crawford fight noong Hulyo. Kahit nalagyan pa ito ng magagandang match sa undercard, tulad ng nakita natin sa Tyson Fury vs Francis Ngannou card noong Oktubre sa Saudi Arabia, at ang Anthony Joshua vs Deontay Wilder event na binalak para sa ika-23 ng Disyembre sa Riyadh, ang kaganapan ay malamang nagagawa ng mababang kita. Dagdag ni Crawford na bahala na kung saan dadalhin ng hangin ang kanilang laban sa kabila ng desisyon ng Showtime na huminto na sa boxing. Wala naman daw nagsasabi sa kanya na hindi matutuloy ang laban. Ang sinasabi daw sa kontrata ay magre-rematch sila sa 147 pounds limit. Ngunit maaari pa rin daw sila maglaban sa 154 kung mapagkasunduan ng dalawang kampo. Sabi ni Crawford na saludo siya kay Spence dahil gusto nitong patunayan sa buong mundo na kaya siyang talunin nito sa kanilang rematch. Ano sa tingin niyo mga kaboxing? Kaya kayang talunin ni Errol Spence si Terence Crawford sa kanilang rematch? At kaya din bang pataubin ng ating kababayan na si Unified WBA IBF World Champion Marlon The Nightmare Tapales ang halimaw ng Japan? I-comment na yan sa baba at babasahin natin. Pero bago yan, sana ay suportahan nyo ang ating munting channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload na videos. Maraming salamat po.